Ito na yung motor guys, kanina na binaklas namin. Nasunog na yung coil niya. Yan yung rotor niya guys, oh. Kung makikita natin, mayroon siyang mga darken na parang carbonized. So ibig sabihin, dahil yan sa coil na nasunog, kaya nagkakaroon ng carbon. Tapos sumagi din yung rotor niya doon sa sa loob. Kaya ganun. Kung makikita mo guys, no, sunog na sunog yung coil. Kinunan ko yan ng resistance guys. Ang isang pacing niya sunog. Yan naman yung guys, oh, yung gearbox niya guys. Yan yung gearbox niya. Tapos yan yung coil niya na nasunog talaga. 3-phase motor kasi yan guys. Tapos Y connection. Para sa conveyor yan. Yung sa previous video ko, pinapakita ko doon yung motor na yun. Yan na yan siya. So need na talagang i-rewind. Pati yung gear teeth niyan, sira na rin. Napudpud na. Siguro ang dahilan kung bakit nasunog yung motor. Siguro tumaas yung ampere kasi pudpud na yung gear. Ay yung gear na yan, yung gear teeth niya. So pudpud na. So kailangan din yan palitan para walang problema, dahil pag na-rewind yung motor tapos di mo papalitan ang gear na yan, wala din. Masusunog din ulit ang motor kasi yung teeth kasi ng gear wala na, yung ngipin ng gear napudpud na yung iba, kaya kailangan na talagang palitan yan para hindi magkakaproblema yung motor, hindi tataas yung ampere. Yun kasi yung sa gearbox niya guys, tinanggal namin para malinis, mapalitan ng bagong bearing. Yan yung sa gear niya guys. Tapos yun yung sa gearbox niya, yan naman yung 3-phase motor natin. Kung makikita natin, yung binlog ko nung nakaraan. Yan yung gearbox niya guys, yung sa gear teeth niya. Yun ang yan yung bearing niya guys, na kailangan din palitan kasi may sounds na rin yung bearing. Dapat smooth lang pag pag paikutin mo. Dapat smooth lang siya. Yun ang importante diyan, yung bearing din. Yan siya guys. Sa mga baguhan, dapat matuto din kayo paano mag-assemble ng gearbox at mag-troubleshoot.